Kami po ay nagbabalik. Kasama pa rin po natin si Secretary Norberto Gonzales at ang ating pinag-uusapan ay ang sitwasyon po sa Sabah. Sinabi po ng ating panauhin na kailangan pangalagaan po natin ang ating relasyon sa Malaysia. Kasabay nito, kailangan bigyan natin ng karapat-dapat na dangal ang ating Sultan of Sulu. Tulungan dahil sa nangangailangan ng tulong, pero ang pinaka-importante, iangat natin ang karangalan ng ating Sultan at ang kanyang Sultanate. No? Isang rekomendasyon ng ating dating Defense Secretary at National Security Advisor, dapat tingnan na itong problemang ito ng puspusang seriousness ng ating National Security Council, kung mayroon tayong National Security Council na umaandar. At ako po'y bilang isang matanda na rin tagapagmasid, sumasang-ayon po sa rekomendasyon na yan. Dapat po, diyan po sa National Security Council, pagsamahin po ang iba't ibang pananaw. Wala pong partisan view dyan. Lahat pong mayroong maitutulong na opinyon ay dapat hingan po ng ambag para po mabuo ang tutuhanang polisiya ng ating pamahalaan para po matugunan ang problemang ito. Patuloy tayo, Bert. Ano pang idadagdag natin? Well, alam mo, yung reaction ng Malaysia o ang treatment ng Malaysia sa Sultanate natin, ang tinitingnan niyan ay kung ano ang treatment natin sa kanila bilang isang bansa. No? Kaya napaka-importante yung body language ng pamunuan ng ating bansa. Kung paano niya tinitingnan ang karangalan ng ating Sultanate. Iinsultuhin niya kung iniinsulto natin ang ating Sultan. Tutugisin. Ganyan pa ang nangyayari ngayon. Kaya nga ako medyo I feel kalungkutan ang nararamdaman ko because what's going on to me is it's not even comically tragic. No? You know, trahedya talaga, no? It's really tragedy. Natitingnan mo na sa halip na bigyan ng dangal. Alam mo, masasabi natin, well, from a purely siguro detached view, pwede mong sabihin na medyo may mga gawang hindi tama ang Sultanate. Pero kung uunawaan mo kung saan ang galing yung kilos na ganyan, dapat makikita natin at dapat aminin naman natin ang ating mga pagkukulang din bilang isang bansa at bilang isang lipunan. No? Kaya nga sa tingin ko dito, ako ay hanggat maaari gusto ko talagang manahimik na. No? Dahil tingin ko yun. Ang naisana natin, pero pagka ganyan naman, kasi ang kilos naman ng isang bansa sa mga issue na katulad nito na talagang the height of national interest, I think, is at stake here. Dapat ang kilos ng pamahalaan at ang kilos ng lipunan ay pinagsasabay. No? Tayong mga private citizens, lalo na mga senior citizens pa, ang pwede nating tignan ay ang kilos ng lipunan. Ako naman ay natutuwa na nung lumabas itong issue ng Sabah, I think ang majority ng sentiment ng ating mga kababayan ay nasa Sultan. To me, that is heartwarming. Yeah. Kaya kung pwede na siguro ang lipunan mismo ang kumilos, nabigyan natin ng tamang respeto ang ating Sultanate family. Nang sa gayon ay mararamdaman yan mararamdaman yan. Kasi tingin ko ang buong mundo ngayon ay tumitingin sa issue na to. Dahil kasi parang street language, kung titingnan mo, titingnan mo naman, Sabah, renta 70,000 a year. Kahit saan ka pumunta, 70,000 ringgit. Pesos. Pesos. Ano ringgit? Pesos. Hindi pa ringgit yan. Pesos. Kaya pag yan ang tinignan mo, you're an ordinary person or an ordinary Muslim anywhere in the world. Pag balik-baliktarin mo yung Quran, immoral yan. Isang maliit na bahay kahit anong baliktad yan, hindi mo pwedeng i-justify yan. Na kahit pa kunyari, kahit na sinasabi ng Malaysia na token lang yan kasi ayaw naming seryosohin ang issue. But
from a purely humanitarian reason, you know, to allow the payment of 70,000 pesos a year for a state, Yes. you know, is a crime. At napakayamang Napakayaman. Hindi simpleng... bilyon-bilyon ang kinikita sa langis. Ngayon, Tingko nga lang, alam mo, si Sultan Jamalul, I have known him for decades. Kung may hahanapin kang reasonabling Muslim na kakausapin, I think he's one of them, no? May mga kuminsan nakakausap tayong mga leader Muslim na mahirap kausapin. Pero si Sultan Jamal is among the easiest. This man is a very reasonable man. Hindi mahirap kausapin yan. Kaya kung gusto natin ng anumang pagkakaunawaan at pagkakasundo tungkol sa issue ng Sabah, even in other matters that concern our Muslim population, Sultan Jamalul is among those who should be talked to. Kaya nga siguro hindi kinakausap. Hindi ko alam yan. I mean, it's unfortunate. During our time, we tried very hard. You can ask Sultan Jamalul how the former president treats him. Okay. Bert, balikan lang natin yung unang salita ng Malacanang sa isyong ito. Ang sinabi ng Malacanang na kaya raw pumunta yung mga tauhan ng sultan sa Lahadato para buwagin yung kanilang project diyan sa MILF to create a Moro political entity which will replace the autonomous region in Muslim Mindanao, now controlled by the MNLF. No? Yun ang pinuputok ng butsin ng Malacanang na dahil daw sa pagpunta ng mga ito sa Lahadato, mawawala daw ito at ito ang dapat tuunan ng pansin ng buong bansa na dapat matupad itong project na ito sapagkat ito raw ang magdadala ng katahimikan sa buong Mindanao at Pilipinas. Alam mo, ako, sa mga bihirang pagkakataon, nung pinirmahan niyang bagong dokumento natin tungkol sa peace process, tumawag sa akin si Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Yung framework agreement. Yung framework, tinawagan ako. Sabi niya, Bert, anong masasabi mo dito sa pinirmahang dokumento? Bakit mukhang walang, parang walang ingay, walang opposition? Sabi ko, ma'am, ang tingin ko dyan is the same, May mga binagong mga kaunting mga word dyan. Pero yung pinirmahan natin is really among the documents that we have already signed before. So, sabi niya, bakit ngayon walang oposisyon nang tayo ang pumipirma? Katakot-takot ng oposisyon. Sabi ko, ma'am, ang nag-uupos noon yung mga nakaupo ngayon. Tayo naman, dahil nauunawaan natin ang problema, nakikita natin na yung pinipirmahan naman ay katulad din naman ng mga ginawa natin nung araw, bakit naman natin i-oppose yan? Para yan sa magandang pangyayari dito sa atin. Peace is foremost as an objective of all, kahit nasaan tayo. So bakit hindi dapat ino-oppose yan? In fact, tinutulungan dapat. Kaya tahimik lang dapat ang gawin natin dyan. But you see, ang sinasabi ko ito, bakit natin sasabihin na yung ginagawa ng Sultan is to sabotage the issue? I think these are different components of the problems that we're confronting in the South. Walang, palagay ko... walang relasyon? Siyempre may relasyon because we are talking of the same territories. Laging may relasyon yan. Kung pakikinggan mo si Nur Misuari, sabihin natin maingay si Nur, pero sinasabi niya ay tama din. So, tama si Nur, tama ang MILF, tama ang gobyerno, tama ang Sultan. Pero talagang dapat comprehensive ang pagtanaw mo dito sa nangyayari sa atin sa Mindanao. Lahat yan may... Bert, may punto rin si Pinoy na kung magpapatuloy ang standoff sa Sabah, hindi rin mabubuo yung kanyang gustong buuin with Haji Murad. Well, hindi naman siguro kasi una, mature ang Malaysians. I mean, I know the leadership of Malaysia. Hindi mga batang maliliit yan. So they know what they're doing for the world and for the region. Meron ba mga leader na batang maliliit? Hindi ko alam, pero ang alam ko doon sa Malaysia, matitino at saka kilala ko yung mga involved sa negotiations. Those are old hands, Alam nila ang pinanggalingan nitong issue na to. They will not engage in
hanky-panky dito. Aayusin talaga nila yan. So, hindi ako nangangamba, kunyari na, oy, baka magtampo ang Malaysia. Hindi nagtatampo ang isang bansa. Aha. You know, ang tinitingnan ng isang bansa ay yung kung ano talaga Yung interest nila. ang interest nila, ang interest ng region, ang interest ng mundo. Yan ang tinitingnan ng mga mature leaders. Kung nagtatampo, And I yung know mga the bata. Prime Minister of Malaya is a very mature leader. Si Najib. Si Najib, I know him well. So, Kilala mo yung tatay niya. hindi kaya kita natin, hindi basta-basta ang mga pinag-aralan at mga karanasan ng mga yan. So, and it's being played in the Philippines today. Dito naman sa atin, I know the leadership also of MILF. No? Alam din naman natin ang leadership ng MNLF. May mga kaguluhang nangyayari sa loob ng MILF, mayroong kaguluhang nangyayari sa MNLF. Kung papayagan mo lang na mag-ingay ang mga yan, eventually, they will come to a decision and this decision will be the correct one. Normally, when I observe our Muslim brothers, kung minsan nakikita mo magulo, gaaway, parang mga ganyan-ganyan. Pero in the end, nagkakasundo at yung tamang direction normally ay lumalabas. Ako hindi ako natatakot sa peace process natin. Kasi mga veterano ang mga involved dito eh. Sila Nur Miswari, kuminsan, siyempre, alam mo, si Nur, haba ng kanyang pinagdaanan dito, siyempre, pag nakikita niyang medyo naaapi ng konti yung posisyon ng MNLF, talagang magsasalita yan. Sila Haji Murad naman, siyempre, pag nakikita naman nila, naman baka maagrabyado, hindi dapat. Kaya actually, ang role talaga ng ating gobyerno dito is actually arbiter. You know, the original and initial framework na pinagkasundoan ng Pilipinas at ng Malaysia is ganito. Alam namin from the start na yung teritoryo na ibibigay mo sa MILF, yun ang teritoryo yung ibinigay mo sa MNLF. Tama yun. Di ba? How can you give the same? Para yung ginawa ng mga British sa Sabah. Yeah. Hindi naman kanila ibinigay sa Malaysia yung Sabah. Sa atin yan. Di ba? Di ba? Ganyan din ang parang nangyayari sa MNLF at MILF. That is why, when we had talks with the Malaysian authorities from the beginning, we know that if we are to proceed with an agreement with the MILF, there is a precondition. And the precondition is for the MNLF and the MILF to talk. Yes. Ang argument noon ni Haji Murad, Bert, paano kami makikipag-usap sa MNLF? Divided sila. Sabi ko, division is not an issue here. You know? Kung talagang gusto nating magkaroon ng kasunduan, internal sa MNLF yung kanilang away-away. But MNLF as such should be talked to by the MILF. Dapat ang Philippine government is neutral to this. And then, meron pang isang malaking elemento na dapat hindi natin pinapabayaan. Yung elemento na yung mga taga Mindanao. Bakit ang mga armadong grupo ang siyang nagdidikta kung ano ang magiging kinabukasan ng Mindanao? Paano kaming mga peaceful citizens na nakakarami, nanonood lang kami dyan? Bakit kami ang hindi kinukonsulta at ang kinukonsulta yun ang gulo? May baril lang. Kasi may baril. This is where government really comes in eh. You see? The government is the institution that understands all this and must be able to balance na kailangan pakinggan talaga natin ng MILF. Kailangan pakinggan ng MNLF. Kailangan pag-usapin ng MNLF at MILF. Pero wag nating kalilimutan ang damdamin naman ng mga taga Mindanao na walang armas. So these are the balancing, and I believe that the people in the peace process knows all of this. Magandang punto, Bert. Ano? Dalawang punto lang ang gusto kong tutukan natin ng konti. No? Yung sinasabi na yung MNLF at MILF ay may mga hindi pagkakasundo yan, magsasalita ang isa, sasalita yung kabila, but at the end of the day, pag pinbayaan natin, they will reach a comfortable solution. A very optimistic point of view. No? Naalala ko, nung si Ramos ay nakaupo at hindi sa yung agreement with MNLF, no? Nasa Senado po ako noon. Ang tanong ko, kasi noon, nagkakasundo yung MNLF at pamahalaan, yung MILF ay pataas. No? Ang tanong ko kay Presidente Ramos noon, yung ito ibibigay mo sa MNLF,
ano naman ang ibibigay mo sa MILF pagdating ng oras na manghihingi yan ng kanyang kailangan, no? Hindi po nasagot yung katanungan ko yon. Pero ngayon, para bagang napunta dun sa kabila yung tanong, ibibigay mo sa MILF, kukunin mo sa MNLF, yan ba'y panggagalingan ng katahimikan? So that is the issue. No? Alam mo, gumugulo ng kaunti. Kasi dahil, alam mo, kung tatanggalin lang natin ang hindi magandang uri ng pamumulitika dito sa atin sa kasalukuyan, madaling gawa ng solusyon ang Mindanao. Dahil alam mo, kunyari, ang MNLF, natatandaan ko noon, nung kumandidato si Nur Misawari sa papagiging governor ng AM. Sabi ko kay Nur, bakit nandadaya ka? Wala ka namang kalaban. You see, I mean, that kind of question. Because you see, Meron ba ibang klaseng eleksyon dito? yun ang sinasabi ko kasi, there's a certain culture. Kasi sabi ko nga, natira kasi akong kasama yung mga MNLF nung araw eh. At saka medyo nakilala ko din yung mga, sabi nga ng mga taga-MILF, Bert, ang tampo namin sa iyo eh, pabor ka lagi sa MNLF eh. Dati naman kaming MNLF. Sabi ko, ang dapat hindi kinalilimutan ng MNLF leadership at saka MILF leadership is why they entered the revolution in the first place. Sabi nila, anong ipinaglalaban? The interest of the Bangsamoro people. It's not the interest of the MNLF nor the MILF, but the interest of the Bangsamoro people. Kung ganun palang pinag-uusapan, anong pag-aagawan nyo? Dapat ang Bangsamoro people ang magdi-decide. You all belong there. No? And then, ang mabuti at maganda sa Bangsamoro people, ito hindi natin nakikita, lalo na tayo mga Tagalog. The culture of the Bangsamoro people is a mature one, politically speaking. They have their culture and tradition in the matters of making decisions for their community as a whole. They have this kind of mechanism among themselves. Iyan, kinukomplicate lang natin kasi we tend to drag the Bangsamoro to the bad habits of us, politically speaking. But if they will be given a chance and opportunity to decide for themselves, I think they'll do well and lots better. The other point, na dapat hindi lang yung mga armadong tao ang nagdidesisyon, kundi yung mapayapa, who constitute the majority. How do we go about it? Pasok dyan ng Sultanate, alam mo. Bahagi ng tradisyon at kultura ng Bangsamoro ang Sultanate because they have their own processes. Finally, paubos na ang ating panahon. No? Balikan natin yung puntong nabanggit ninyo na saan nagmula ito. Nagmula po ito dahil itong teritoryo ng Sabah ay pinaupahan po sa Alfred Dent and Baron de Overbeck. Nagkaroon po ng British North Borneo Company. Pagkatapos, nailipat po yan sa British Crown sa Britanya. At yung Britanya po, ang pinanggalingan po nitong paglipat sa Malaysia. Ang tanong ni Secretary Gonzales, tanong ko rin po, at dapat yan ay ating asisahin. Paano naibigay ng Britanya ang teritoryong hindi naman sa kanya? No? Imperial power ang Britain. Paano? Babalik ba tayo doon? Dapat bang balikan yon ng ating pamahalaan? Tingin ko, it's a matter of, alam mo, Britain today, I think, with its standing in the world, hindi yan magiging, I don't think Britain will look at this issue from a purely political viewpoint, but on a higher plane. I think the majority of Western countries have reached may mga masasamang nangyayari din yan, katulad sa atin. Pero yung moral ascendancy is important now to nation. And it's here in the moral plane that we must appeal to the British. The age of imperialism is over. Certain mistakes of that particular, how do you call that, system of capturing or dominating nations is over. Now we are becoming one world. So dyan natin titingnan ng mabuti yan.
hindi malilimutan ng mga tausug na ang Sabah ay kanila. Mhm. Hindi mo naman masisisi ang Malaysia na hindi ibalik sa atin yan dahil napaka-precious ng Sabah para sa Malaysia. The British, I think, have a moral obligation na dapat makialam sila To dito. tell the Malaysians what to do. Well, you see, there are, the British are very good in making peaceful arrangements, Tingnan ng mabuti ang mga interest ng Malaysia, ng Philippines, ng Sultan, etc. At maiaayos natin yan. Huwag tong ganito na pinapabayaan na lang. To me, the biggest crime that we can commit is to allow the dormant kind of strategy to be the prevailing strategy when it comes to the issue of Sabah. Okay. We have to confront this issue head on. Okay. And I think there are enough influences in the world that will help us. On that note, kami po ay nagpapasalamat sa ating panauhin kay dating Secretary Bert Gonzales sa kanyang mga pahayag ngayong gabi. Inaasahan po natin na bukas ng umaga, pagising po natin, meron pong katahimikan pa sa Sabah at merong bagong pag-asa tayong makikita para magkaroon ng solusyon itong problemang ito. Hanggang po sa susunod na linggo, ito po muli ang inyong kaibigan Sige Tatad, nagpapasalamat sa inyong programa Tatad Bautista, Punto de Vista.